Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka-ayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan makabayan ang kanilang mga paninira ay magkatotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan, ang nanguna po, si Eduardo Cartera. Meron siyang 61 na mga comments. Nandiyan po si Benjamin Maypay. Meron siyang 53 na mga comments. Aing Gementiza. Meron siyang 30 na mga comments. Jillian Quezon. Meron siyang 28 na mga comments. And Lynn Enriquez. Meron siyang 22 lahat ng mga comments. So thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga viewers na lagi pong like, tsaka lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also, ay acknowledge rin po natin makaabayan ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Maricres, Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, nandiyan po si Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Piz Calanti, and Bia Bibar. I-greet natin makaabayan ang ating pong mga early birds or yung lagi pong naunguna dyan sa comment section. Lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa ating comment section. Nandyan sila si Mama Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Lynn Gonzalez, Bing Cabalew. Nandyan po si Ritz Zain, Sarah Brightman Vlog. Hi to Ribaya Edith from Hong Kong. Nandyan po si Sally Capili, Estrella Centino, Antonio Payos, Maria Marlene Embido Bautista, Florifigo Mapak, for Lovely Grandma from California. Nandyan po si Ida or Aida Sinsuat and Julian Sebelyeha. Okay, so kumusta ang lahat? How are you today mga kabayan? Well, of course, I'm hoping na sana magandang ating gising ng umaga at meron po tayong very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Okay, so since na lunchtime dyan, so happy lunchtime po sa lahat. Nakabulol-bulol. Happy lunchtime nga pala sa lahat. Okay, so doon rin po sa mga bago lang kagigising, don't worry, painitin ko po kagad ang inyong mga umaga magkakabayan kasi marami po tayong mga pasabog ngayong araw kasi nga marami po talaga mga balita magkakabayan na nakakagulan. Diba? Lalong-lalo na doon po sa sino nakita po sa hearing kahapon makakabayan sa doon po sa sa pag-imbestiga doon po sa supply daw ng VIDCO na na ginamit po noon sa panahon po ng pandemya makakabayan. 'Di ba nandun po si Ex-Secretary Francisco Duque III na talagang sinabon makakabayan, sinabon na mga kongresista. 'Di ba? At saka napaamin nga it was Duterte all along makakabayan. So siya po yung nagpapit. Actually siya naman talaga yung puppet master makakabayan sa panahon po ng Duterte admin. Kaya nga yung ibang mga sekretary, kaya nga yung mga nagtrabaho noon sa panahon po ni Digong walang magawa talaga makakabayan. Kasi nga it was Digong na nagmanipula sa kanilang makakabayan kaya wala silang magawa. Kahit na meron ng corruption na nangyari at talagang very obvious makakabayan, di ba ang pinag-usapan na doon tungkol doon sa paglipat ng budget ng DOH, nilipat po itong 47.6 billion pesos doon
doon po sa DBM mga kababayan. So doon po sa ating mga kababayan po na hindi po nakakaintindi na ito po yung very controversial talaga at very corruption po ang nangyari mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Unang-una, Itong issue na to, bakit ito nilipat doon sa DBM? Bakit Sir Ivan? Kasi nga kapag ang budget makabayad at saka meron silang supplies na kukunin doon sa DBM, wala kasi yang bidding na mangyayari. Unlike doon sa mga sa usual po na ginagamit po ng ng mga ahensya natin kapag meron silang budget makabayan. Alam ko po yan kasi nga galing po ako sa gobyerno makabayan. Alam yan Sir Ivan. 'Di ba lagi yung sinasabi dito? And aside from that, nakadabaho ako doon sa gobyerno natin. Doon po sa aming lugar makabayan, naging supplier rin po ako sa mga gobyerno makabayan. Office supplies, computer supplies, saka marami pang iba. Kaya alam ko po yung tungkol dyan sa bidding. So kapag nasa DBM makabayan, hindi kasi yan dadaan po ng bidding. Kaya advantage kapag nandyan sa DBM kasi hindi po, ulit ko lang po, hindi po dadaan ng bidding. Pero dito kasi sa mga ahensya, kapag meron siyang ipopurchase po ng mga supplies makabayan, either office supplies, either po yung mga computers, at kapag nasa 20,000 I think, kasi nga noon makabayan, 25,000 kasi yan eh. 'Di ba sa time ko, as far as I remember, 25,000 po yung approved budget. Kapag aabot po ng 25,000, kailangan talaga yan ng bidding makabayan. So below 25,000, walang bidding. Pero nung tinawagan ko yung aking kaibigan na nandiyan pa rin po sa gobyerno makabayan, sabi niya 20,000 na daw eh. So kapag ang kanilang ipopurchase, aabot ng 20,000, kailangan po ng bidding. Ngayon, isipin nyo po, 47.6 billion pesos nilipat po doon sa DBM makabayan para walang bidding. So meron nga nagsasabi nung nabalitaan ho yan mga kabayan, yung issue na yan, meron po kasi nag-comment dito na like for example, dito po sa ating kaibigan po na si Ricky S. Sabi dito, in the eyes of the public, Digong makes it simpleng pagnanakaw looks legal, but intention of big-time kickback have been their ultimate goal. It was really Digong all along. Sabi pa dito ni Paulo Trinidad makabayan na kinabang din ang super alalay niyang si Bongo. Lalong-lalo na makabayan, nalala niyo po doon sa hearing po nung previous administration sa Farmale makabayan. Di ba na-involve po doon ang pangalan ni Michael Yang makabayan. So kapag kasi pangalan Michael Yang, parang meron talagang mga kababalaghang mangyayari makababayan eh, di ba? Kasi nga Michael Yang doon po sa balita na kumakalat noon na ito daw si Michael Yang ay involved po sa mga illegal po na droga makabayan, illegal drugs. Di ba? Alam mo natin yan. Tapos doon rin sa Farmale na-involved rin ang pangalan ni Michael Yang. Kapag merong Michael Yang na pangalan, alam niyo na po, parang naging partner daw ni Digong makabayan. Sabi lang, naging partner ni Digong eh. So mamaya ipagpatuloy ho natin yan, yung usapin na yan, kasi nga talagang napaka-controversial niya makabayan. So ngayon, at least, kumanta na po ito pong si Francisco Duque. Pag-usapan rin po natin, kasi nga ito pong si Basti makabayan, talagang may mapagkaukok yung utak eh. Hindi natin malaman. Karang alam mo natin na ang kanyang utak katulad po kay Digong makabayan. Yung pabaliktad-baliktad na kung saan meron siyang sasabihin ngayon tas kinabukasan iiba na makabayan. Di ba kung maalala ho natin na gusto niya dito na meron pong magka-peace na or maibalik na yung unity makabayan. Di ba? How many days ago lang? Kasi nga, di ba alam ho natin na ngayon talagang tagalidan po sila at saka unti-unti na po ditong ang kanilang makalyado nag-alisa na po sa PDP na walang laban makabayan. At nakita na rin po nila ng kanilang mga supporters unti na pong naglaga sa makabayan. Kaya nung time na yun, ito pong si Basti Duterte, nag-decide siya na nawagan siya kay PBM na sana daw ibalik na po yung unit team. Pero alam niyo ba makabayan, siya po ay nabash. Talagang backlash po ang kanyang inabot makabayan. Kasi nga, nung time po ng rally doon po sa Davao City, talagang maraming galit sa kanya, nagalit sa kanya na mga loyalista at dito rin po sa mga sumusuporta ngayon kay PBM, maraming nagalit doon sa sinabi po ni Baste na sabi niya pinaparisan niya makabayan. Di ba? Pinaparesign niya itong si PBM. Sabi pa nga niya kay PBM na kapag wala na siya pagmamahal dito sa ating bansa at saka kapag wala ng inspiration sa ating bansa, dapat daw na mag-resign na. Tapos ibinalik pa niya sinabi, dapat daw PBM mag-resign na at saka sinakyan siya ng kanyang mga alipuris makabayan. So doon pa lang po,
Marami nang nagalit dito kay Basti Duterte. Pero alam niyo ba mga kababayan, kasi nga binaklas siya talagang nabash siya doon po sa kanyang sinabi na sana daw ibalik po yung Unitim at walang sumang-ayon na kahit isa po na mga Marcos ngayon na ibalik po yung Unitim kasi nga natuto na sila mga kababayan, nagising na po. Itong si Basti bumalik na lang po sa pagkahay makabayan. Hindi natin alam kung anong tinira tong gunggong nito eh. Mukhang may tinira eh, mukhang hay na naman. Bakit si Ivan? Kasi nga kahapon meron siyang post makabayan. Meron siyang post, pinaparinggan na naman po niya itong si SMR. Bakit? Kasi nagalit siya kasi hindi siya sinakyan makabayan. Bakit naman siya sasakyan na ibalik po yung Unitim? Hindi na po magpapauto po ang mga Marcos makabayan. So ngayon, nag-post po itong si Basti na isang baboy makabayan at saka gintag niya si SMR. Sabi dito sa balita, gusto ng gulo kasi gusto ng gulo makabayan. Sebastian Duterte tags Martin Romualdez in video of a hungry pig. So gintag niya si SMR. So siyempre walang iba po ang kanyang pinaparinggan kundi si SMR makabayan. Tinawag niya na hungry pig itong si SMR. Well siyempre nakita ho yan na mga Marcos abay nagalit na naman po. Mas lalong iinit ang ulo ng mga Marcos at hindi na talaga magpapauto dito sa mga Duterte makabayan. Included si Ivan, hindi na po ako magpapauto po sa mga Duterte. Bakit? Nalaman na po natin ang kalakaran sa yung mga nangyari sa panahon pa po ni Digong makabayan. Di ba naglabasan na po ang baho ni Digong? Ngayon, at least alam na ho natin yan. At saka alam nyo po talagang nakakalungkot kasi marami pa rin po ngayong nauto itong mga Duterte, sila si BP Sara. Di ba kahapon ba yon na meron pong nangyaring rally doon sa US, sa New York yata yung makabayan. Di ba? Tsaka ito'y pinangunahan po ni Vic Rodriguez. Pero alam niyo ba, hindi naman po sa ganung kadami makabayan. Kasi nga nakita ko doon kasi naging feature ko doon sa SMNI. Pati rin po ng mga vlogger makabayan. Ang kanang pag-video naman kasi, puro lang pagilid. Kasi kung itaas nila, pa doon taas ng makabayan, para hindi po makita na hindi naman po ganun kadami ang sumuporta sa kanilang rally makabayan doon po sa US. Bakit naman sila sa US magrarally? Diba galit na galit sila makabayan sa US? Ito mga tanga talaga mga gunggong makabayan. Hindi ba sila nag-isip? Na galit sila. Itong grupo po nila ni Digong, grupo nila ni Vic Rodriguez, ang mga Duterte. Pero ang nakatawa, bakit sila dyan po sa US nag-rally makabayan? Kaya nilangaw. Nilangaw na naman. Ngayon, meron ko ipapakita sa inyo na kung saan isa pong video makabayan na I'm not sure kung siya ba yung Marcos, pero sinuportaan niya yung Marcos admin makabayan. Siya po si Christian. Siya po nanawagan dito po sa mga naniniwala pa rin po kay BP Sara na even though na napakaklaro talaga na gustong-gusto po ni BP Sara na matanggal po si pwesto itong si PBM. Wala naman silang ibang goal makabayan kahit na hindi po nagsasalita ito pong si BP Sara. Alam ho natin sa kanyang mga galaw na gustong-gusto niya na maupo makabayan. Gusto niyang maupo bilang presidente, hindi niya kaya. Baka mag-itok-itok lang Itok-itok lang po ang kanyang sabihin sa no comment makabayan. Naku po, kapag mayroon pong mga issue tungkol po dito sa mga geopolitical issue makabayan, may issue na tayo sa ibang bansa, kailangan paano natin yan malusutan o maresolba yung mga issue na yan, mga malaking issue po sa Pilipinas, paano niya i-handle niya makabayan. Hindi po siya si PBM. Nakita niyo ba ang kayang gawin po ni PBM makabayan? Nakikita ko natin ang karakter, ang qualification po ni BBM, ang kanyang kalidad, kung paano niya hinandle po yung mga issue dyan sa Pilipinas. Talagang thumbs up si Sir Ivan. Kaya dyan po sa mga taga-China, di ba China, tiklop makabayan? Tiklop talaga Gusto na nga makipag-usap po kay PBM. So dito po sa stand ni PBM sa West Philippine Sea, nakita natin dito kung gaano po talaga ka-strong si PBM. Ito po ay taliwas sa mga sinasabi po ng kabilang kampo na weak na president daw itong si PBM. Hindi po natin nakita na weak si PBM. Ngunit yan po ay taliwas, talagang tumindig si PBM, talagang itinaas niya ang ating teritoryo, ating rights diyan sa West Philippine Sea at ipinaglaban po ni PBM.
Hindi po yan kaya pong gawin ng mga Duterte mga kabayan, di ba? So ipakita ko muna sa inyo ang vlog po ni Christian. For more details, let's watch this. Pag tinignan mo kung ano yung mga aksyon ni Sara, nakikita mo naman kung nasaan ang kanyang loyalty. At hindi po sa Pilipinas ang loyalty niya. Ang loyalty niya ay sa kanyang mga malalapit na kaibigan at sa China. Kaya kung ikaw ay sumusuporta sa aksyon ni Sara, ewan ko na talaga. Mangmang ka na talaga o bulag ka talaga o bingi ka o hindi ko alam kung nag-iisip ka pa. Alam mo, konti na lang talaga yung nagsusuporta sa mga Duterte. Kaya kung isa ka pa doon sa mga nagsusuporta sa mga Duterte, gising na po. Okay lang na aminin na nagkamali ka. Ginagago na nga kayo. Tinatraidor na kayong mga Pilipino. Tuloy-tuloy suporta pa nyo sa isang tao na tinatraidor na kayo para sa China. Yun yung mga mas nakakahiya, yung mga sumusuporta pa kay VP Sara. Yung ginagawa ni VP Sara ay pagka-traidor na yan sa Pilipinas. At sa mga sumusuporta sa kanya, kung naniniwala pa kayo na ang Pilipinas pa ang mali dito, alam mo, tumira ka na lang sa China. Tignan nga natin. Sige, dun ka na lang. Bakit ka pa nandito? Ano pa ginagawa mo sa Pilipinas kung mahal na mahal mo ang China? Magsama na lang kayo ng mga Duterte. Pumunta na lang kayo China kung yan ba talagang gusto nyong ipaglaban. Tapos yung mga kaalyado pa ni Sara, sasabihin pa sa atin na mag-resign na daw si BBM dahil ninedepensahan ni BBM ang ating sovereign rights laban sa China. Anong gaguhan yan? Gusto ba nyo maging tuta na lang ng China tulad ng dating administrasyon? Kailangang itama ang sitwasyon na to. At anong magagawa mo bilang isang Pilipino na maitama ito? Unang-una, tanggalin mo ng suporta mo kay Sara Duterte kasi ang pinag-uusapan natin ay ang ating bansa at ang ating mga kababayan. Pangalawa, kung sinusuportahan mo si Sara, kailangan mong ipaalam sa kanya na hindi tama yung kanyang ginagawa. Alam mo, kahit na anong suporta mo sa isang tao kung may mali siyang ginagawa, kailangan mong ipaalam sa kanya. Hindi na lang nanganga ka na lang nanganga, oo ka na lang ng oo, agree ka na lang ng agree. Hindi po yan ang pagiging makabayan. Pagiging mangmang na po yan. Okay, so ipapatuloy po natin mamaya itong usapin po sa mga kabilang kampo makabayan. Okay, so madidibang tayo. So pag-usapan rin po natin, ito rin pong ipinakalat po ng mga alipuris po ni Hitad Makabayan. Di ba alam ho natin na meron pong kumalat na isang video na hawak po ito ni Mima Alicia Makabayan. So nung sumagot na po itong kabilang kampo, kasi nga nakita ko si Hitad Makabayan doon po sa isang GC at saka ito po yung in-screenshot po ng I think ano yata ng screenshot ito? I think si Mima pa rin po. Kasi nga meron siyang kakilala na nandun rin po sa GC. Aba, proud na proud pa si Hitad Makabayan na magkaroon siya ng tsuktsakan video na skandal. Proud na proud. Ngayon, hindi ba sabi nila 80s daw yun na 60 star Makabayan, yung nandun daw sa video na yun. Ayon po yan ni Pebos. Kaya ito po ipinost doon po sa isang Facebook page ng mga alipuris po ni Hitad Makabayan at mamaya pag-usapan natin yan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan. Marami itong binibitaw ng mga pasabog. Every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kabayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan rin po kasama natin ang mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga matino na mga DDS. Nandiyan rin po kasama natin ang mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. And of course, i-acknowledge natin at saka welcome natin ang ating mga new subscribers. Mga bagong pasok dito sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? So, mga kabayan ko, siya nga pala, doon po sa may gusto mag-apply sa, I think sa US yata to, if I'm not mistaken. Kasi meron pong nag-message sa akin makaabayan. Isa po sa ating mga solid viewer na si Ramel Ruasa. Naghanap kasi siya ng qualified na caregiver para po sa US makaabayan. Yes, actually nag-email siya sa akin. Sabi niya makaabayan, nagpasalamat kasi siya na gin-shoutout natin. Sabi niya, Sir Ivan, inform lang po kita, baka po may gusto
kang tulungan, punta sa US as caregiver. Meron po kami. Pwede po i-check sa POEA, ang RM Advent Global Services Incorporated, na may legit kaming GO for Arizona, USA. So nga mga kabayan, siyempre naisip ko, ang gusto kong tulungan dito ang yung mga viewers ko na may gusto po na mag-apply at ulitin ko lang po, dapat qualified po na isang caregiver. Kasi nga, tutulungan kayo ni si Ramel Roasa mga kabayan. Sabi niya dito, sa mga makikinig na maging aplikante, ilagay po nila sa questionnaire na from Sir Ivan para alam ko po na galing sa iyo dahil nasa akin po ang database. Dapat po, ito tatanan natin mga kabayan, sabi niya, dapat po certified caregiver with at least 1 year experience, able to speak and write English fluently, at dalhin na po lahat supporting documents. So, importante mga kabayan, kapag mag-apply kayo doon, ilagay ko lang po dito ang kanyang address, ang kanyang credentials, at saka kung sino po yung dapat yung kontakin mga kabayan. So ang kontakin nyo ay nangalan po ay Candy Ruasa. Saka mayroon po nakalagay dyan na, na email at makabayan. So nasa sa Pasay City, nandyan sa 1986 Taft Avenue corner sa Monte Street sa Pasay City. Ang name po ng agency makabayan, pwede nyo pong i-check dyan sa POEA, RM Advent Global Services Incorporated. Okay, so ang importante daw sa questionnaire, ilagay nyo po ang name ni Sir Ivan. Okay, kapag merong Sir Ivan, siswertehin kayo makabayan. Di ba si Ramel? Siswertehin kayo kapag meron pong name Sir Ivan. Tutulungan kayo ni Sir Ramel. Okay? So anyways, doon po sa may gustong mag-apply, good luck po sa inyo. Okay? So anyways makabayan ko, before tayo pumunta doon sa mga medyo mainit po na mga balita, ipapakita ko muna sa inyo yung good news natin, isa sa poting good news. Kasi nga ito po ay para po sa teachers, mga teachers makabayan. Kasi nga, yung batas na magdoble na po yung teaching supplies po, allowance po ng mga teacher, pirmado na po ni BBM. At ito na po ay ganap po na batas makabayan. For more details, let's watch this. Isinabatas na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kabalikat sa Pagtuturo Act o ang Senate Bill No. 1964. Sa ilalim ng batas, magiging doble na ang taunang teaching allowance sa mga public school teacher o mula sa 5,000 pesos patungo sa 10,000 pesos. Sa isang seremonya sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na buhat nang magsimula siya bilang Pangulo, tinutukan niya ang pagpapaigting sa sistema ng edukasyon sa bansa. Ang batas ay tugon sa matagal ng problema ng mga guro na napipilitang gumastos ng sariling pera sa pagbili ng supply sa pagtuturo. Samantala, nagpasalamat din ang Pangulo sa mga mambabatas dahil sa allowance na hindi subjected sa income tax. To our teachers, our students, and the Filipino people, rest assured that this is just the beginning of all that we wish to accomplish for you and for our country. We are constantly looking for and finding solutions to the decades-old problems of our society now, and not just mindlessly flinging the burdens of the present administration to the next administration or to the next generation. Ibinida ng Department of Information and Communications Technology ang kanilang accomplishments at kung nasaan na sila sa target na gawing digital ang buong Pilipinas. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Gawing digital ang ating bayan. Connectivity, e-governance at cyber resiliency. Tuloy pa rin ang DICT sa pagtataguyod sa mandatong ito ng Pangulo. Ipinagdiriwang ngayon ang National ICT Month. So that they will be included in our digital journey. Otherwise, they will be left out because of what we call the digital divide. Sa pagtitipon ng mga stakeholder, ipinagmalaki ng DICT ang kanila nagawa sa loob ng 8 taon sa gobyerno. Isa sa pinakabinabantayang mandato ng DICT sa bansa, ang Free Wi-Fi for All program. Ayon sa DICT, higit 1,300 bayan na ang nalagyan ng libreng Wi-Fi. Higit 8 milyong Pilipino ang nakikinabang dito sa mga pampublikong lugar. Target ng DICT sa 2026, paabutin sa 128,000 pang lugar upang makapagsilbi sa 40 milyong Pilipino. Aabot sa 60 billion pesos ang budget para rito. However, nandyan na yung National Fiber Backbone, magkadugtong yan eh. So mas mapapamura natin yung cost ng free Wi-Fi if we connect that to the National Fiber Backbone.
Bagamat isa sa pinakabatang ahensya ng gobyerno, nagpupursigi ang DICT sa mandatong i-connect ang bawat Pilipino. Nais nilang maserbisyuhan ang mga tao nang hindi pumipila sa pamamagitan ng e-government app. 4 na milyong Pilipino na ang nakikinabang sa isang platform na nagpoproseso ng government services. We need to provide them with all the different government services that will run on those connectivity. Diyan pumapasok po yung eGov platform natin, na ang isa po doon na ni-launch natin is yung eGov app, no? Which is a mobile app. But isa lang po yun sa marami pang ibang mga projects ng eGov. Sinisikap na lang ngayon ng DICT na gawing secured ang lahat ng transaksyon sa gobyerno. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating Good News mga kabayan, please like naman po sa ating video. Okay, so malaking tulong ho yan ang pagsimpleng pag-like ninyo sa ating mga vlogs mga kabayan. So anyways, pag-usapan na po natin yung pagpunta dyan sa Pilipinas na ng presidente po ng Ukraine mga kabayan, si Zelensky, si Vladimir Zelensky. Di ba nagpunta kasi, nakita ho natin kahapon, talagang mainit po ang pagtanggap ng Malacanang ng mga Pilipino dito po kay Zelensky mga kabayan. Kita ho natin yan. Okay, so medyo uminit lang aking ulo. Bakit si Ivan? Ito kasing gunggong na to, ito kasing pulpol na isang senador mga kabayan na kung saan wala namang gamit dyan sa wala lang nagawa dyan sa Senado. Meron, nakita niya kasi na ito pong post po ay sa PCO yata yung na picture mga kabayan, na kung saan actually ang pagpunta dyan, ang pupunta dyan ni Zelensky sa nakipag-meet siya kay PBBM kasi inimbitahan niya mga kabayan si PBBM na dadalo sa Peace Summit sa Switzerland this coming June 15 mga kabayan. At saka para po rin po ito sa siyempre bilateral para po mas iinit pa, mas lalakas pa ang relasyon natin po sa Ukraine. Kaya nga nagpunta si Zelensky doon sa Pilipinas. Ngayon, hindi kasi tiningnan ang captions po ng taga-PCO ni Senator Robin Hood Padilla makabayan. Or kahit nakabase na lang siya doon po mismo sa mga balita-balita ng mainstream media, hindi niya ginamit ang captions ng mga balita po ng mga government platforms o doon po sa mainstream media. Meron siyang inilagay po na ibang caption makabayan. Ang caption niya, alam niyo ba na maraming nagalit sa kanya? As in, marami pong nagalit sa kanya mga kabayan. Bakit? Well, siyempre, aside po doon sa mga maka-China talaga at saka doon po sa may mga bugok na mga utak mga kabayan, yung mga reporters po ni Digong, maraming galit dito kay Senator Robin Hood Padilla kasi nga ang inilagay niya sa kanyang caption, handa ka na ba kabayan? Handa ka na ba daw kabayan? Diba kung isipin natin niya makabayan, parang gaslighting yan eh. Parang ginagatungan niya ang kanyang mga followers, ang kanyang mga nauto po at nabodol na bumuto sa kanya na baka magkakaroon na po ng gera makabayan. Correct if I'm wrong? Diba? Ganun po yung pag-intindi natin kapag mabasa natin ang kanyang caption makabayan, which is hindi ho yan maganda. Bakit? Unang-una, siya po ay isang senador makabayan. Dapat i-explain niya, kasi nga siya po ay senador, di ba? So dapat i-explain niya kung ano ang pakay ni Zelensky dyan po sa Pilipinas makabayan at saka nagkipag-kausap siya sa ating presidenteng PBBM. Hindi yung ginagatungan niya ang kanyang mga followers na baka magagera. Di ba? Hindi siya nalalayo dito sa mga ginagawa po nila ni Jason Sa, nila ni Rocky, ni Sasor Gado Sasot, ni Hitad. Anong pagkakaiba po ni Robin Hood Padilla doon sa mga gunggong na yung makabayan? Di ba wala? Lalo na yung si Ado. Itong si Ado makabayan noon maka-Marcos yan eh. Pero ngayon bilang naging bugok na yung utak eh. Kilala ba natin si Ado? Yung partner po ni Ma'am Rita Gadi makabayan doon po sa kanyang programa. 'Di ba naging anti-Marcos na siya ngayon? Anti-Marcos na itong si Ado. At saka nakita ko nga nakipag-collab siya dito sa mga interview ng SMNI, ng doon po sa Maisog Rally. 'Di ba nakipag-collab na siya ngayon? So naging anti-Marcos siya makabayan. Well known pa man siguro talaga, anti-Marcos yan si Ado eh. Pero dito po, sa ginawa po ni Senator Robin Hood Padilla, which is ulitin ko lang po, hindi niya dapat ginawa yan. Hindi niya dapat po bibigyan ng takot ang taong bayan na baka magkaroon po dito ng gera. Unang-una, wala pong may gusto na magkagera makabayan. Sino bang may gusto na magkagera? 'Di ba? Siguro sila. Kaya nga ginagatungan na lagi yung taong bayan, hindi naman taong bayan, yung mga nauto lang nila, ilan na naman sila eh. Dapat hindi tawagan po na taong bayan makabayan. Kapag maglabas tayo ng term na taong bayan,
wrong na wrong ho yan. Dapat ang term natin gagamitin, yung mga naoto lang nila kasi ilan naman sila makabayan. Dapat hindi ganon. Kasi nga alam nyo kabayan, iba po ang pinunta dyan ni Zelensky at saka dito rin po sa ating mga kababayan po na mga magaling talaga mag-isip kabayan, yung talagang may sense talaga mag-isip, ginagamit po yung critical thinking. Kaya nga doon po sa comment, tingnan ho natin yung comment mismo ni Robin Hood mga kabayan. Doon mismo sa kanyang Facebook account, kung mabasahin natin sa baba, ilan lang po doon ang pumabor kay doon kay Robin Hood Padilla. Ilan lang mga kabayan? Siguro 99% ang hindi pumabor sa kanya, only 1% lang po ang pumabor sa kanya. Yung po mga naoto niya mga kabayan. So, babasahin po natin, isa po sa nag-comment doon sa baba. Sabi dito ni Jesus Siazon Fareñas, sabi dito, the Ukraine president is a courageous leader who is not afraid to fight Russia for his country's freedom, just like PBBM, who is not afraid to fight China in defense of the Philippines. The world needs more leaders like them. Hindi yung mga duwag na hanggang porma at salita lang na wala naman alam, gaya ni Padilla na walang ginawa kundi umupo at uminom ng tubig sa mga Senate hearings. Sabi ba dito ni Warquin Ballerina, bodol mo kami Robin. Imbes na tumulong ka, maging okay ang bansa, binibigyan mo pa ng malisya ang ginagawa ng presidente. Wala naman kayong nasasabi pag China ang kausap ni BBM. First and last mo na yan maging senator. At sabi pa dito ni Ninoy R. Rabaino, ending war with Russia and peace ang gusto ni Zelensky. Kaya magkakaroon ng peace summit sa Switzerland. Ano ba pinagsasabi mo? Ewan kung bakit maraming bumoto sa iyo. Dekorasyon ka lang naman sa Senado. Kaya nga laging sinasabi yan na talagang marami siyang nabudol makabayan. Wala namang kwenta dyan si demokrasya tayo tol. Wala namang kwenta eh. Anong demokrasya? Talagang inaabuso nila yung demokrasya makabayan. Lagi niya sinasabi po ni Robin Padilla, demokrasya tayo tol. Walang kwenta yan eh. Walang nagawa sa Senado ito pong si Robin Hood Padilla. Tapos ngayon, dinagdagan pa niya. Tingnan nyo ang post po. Handa na ba tayo kabayan? Katulad po doon sa post nila ni Jason sa makabayan. Lepo sa Jason si Sas Orgando Sasot. Tingnan nyo mga post nila. Kahalintulad rin po dito kay Robin Hood. Well anyways, siya naman kasi DDS makabayan. So hindi po talaga nalayo ang kanyang utak bugok, utak talaga ng mga hindi naman talangka, utak talaga tungaw itong magungkong nito kasi nga siya po ay DDS makabayan. Well, wala naman siyang pinakaiba doon po nila ni Baste, kanya mga alipors mo ni Digong, mga tauhan ni Digong, sila kasi yan. Kaya lagi nang ginugulo ang Pilipinas at sila talaga ang nagpapagulo po sa Pilipinas makabayan. Tingnan nyo kung gaano po dito, kung gaano po ka hardworking ating presidente, kung gaano po kagaling ating presidente, hindi na makita makabayan. Hindi na makikita kung gaano po dito katapat si PBBM sa kanyang panungkulan at gaano niya kamahal po ang bansang Pilipinas. Diyan pa lang po sa issue ng West Philippines sa makabayan. Talagang ipinagtatanggol po ni PBBM. Ayaw niya inaibigay po kahit isa kunting square inch ating teritoryo diyan sa West Philippines Sea. Talagang ipinagtatanggol niya. Kung nakita lang nila kung gaano po ito sinabon, talagang pinulbos ni PBBM sa pagsagot niya doon sa isang Chinese na general makabayan. Diba? So ngayon, papakita ko sa inyo para maintindihan po natin lahat kung ano ba talaga ang pakay ni Zelensky dyan po sa pag-meet niya kay PBBM. For more details, let's watch this. Sa pulong ng dalawang leader, nagpaabot ng pasasalamat si Zelensky sa patuloy na suporta ng Pilipinas sa kanilang bansa. Nais din ni Zelensky na magbukas ng embahada sa Pilipinas at magpapalakas pa sa kooperasyon ng dalawang bansa. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Malugod na sinalubong sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng iba pang opisyal ng gobyerno si Ukraine President Volodymyr Zelensky kaninang umaga. We are very happy to welcome you, President Zelensky, to the Philippines, and I'm very happy that despite what I know is a very tight travel schedule, for both of us, we were unable to find the time while we were both in Singapore, but I'm happy that we are very honored that you found the time to pass by the Philippines. Thank you so much, Mr. President. Your team, we are very happy to be first time in Philippines. I'm sure not
not last. Thank you for this invitation. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at President Zelensky, palalakasin pa ang diplomatic ties ng Pilipinas at Ukraine na higit 30 taon na. Nagpasalamat din ang Ukrainian President kay Pangulong Marcos dahil sa suporta ng Pilipinas sa kanyang bansa. And we are very thankful to be in your country and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much for your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in your nations with your resolutions. Nagagalak din si Zelensky na kaisa si Pangulong Marcos sa paninindigan sa mga isyung nakaapekto sa mga European country. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace. That's real thing what really want our people just to bring peace to our homes. Kinumpirma naman ng Presidential Communications Office ang pagdalo ng Pilipinas sa Peace Summit sa Switzerland ngayong buwan. And thank you for participation of Peace Summit. That's very strong signal. Like I said, we have for today more than 100 countries. I think will be maybe not the last again, but the first very strong step on the way to peace. Plano ng Ukraine government na magbukas ng kanilang embahada sa Maynila ngayong taon na para kay Pangulong Marcos, mangangahulugan ang patuloy na pagtulong ng Pilipinas sa Ukraine. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time, and it is a great pleasure to meet with you to discuss some of the issues that are common to our two countries, and hopefully find ways forward for both of us together. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos na walang patid ang pagtataguyod ng Pilipinas sa international rules-based order. But once again, I wish it were under better circumstances, but I am happy that you are able to come and visit with us, Mr. President. Samantala, hiniling din ni President Zelensky kay Pangulong Marcos na magpadala ng mga Filipino mental health workers sa Ukraine na makatutulong sa kapakanan, lalo na ng mga sundalo sa gitna ng krisis sa kanilang bansa. Ipinagmalaki naman ni Pangulong Marcos na kilala ang Pilipinas sa pagbibigay ng dekalidad na healthcare na bahagi ng pangako ng bansa sa United Nations. Ipinangako niya ang pagtulong ng Pilipinas sa mga sibilyan at inosenteng nadadamay lang sa giyera. April 7, 1992, nang naitatag ang diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at Ukraine. Noong 2022, naging pang-90th trading partner ng Pilipinas ang Ukraine. Dating nasa 200 ng Pilipino sa Ukraine, pero dahil sa nagpapatuloy na Ukraine-Russia crisis, higit 20 Pinoy na lang ang nasa Ukraine ngayon. Sa kaniyang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas, wala pang 12 oras na nanatili sa bansa si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kaya nanghihinayang daw siyang hindi niya maikot ang ganda ng Pilipinas. I saw just people are very warm in the hotel and in the palace and in the streets. I saw him, they're just smiling. Pagamat nasa kalagitnaan ng gyera ang bansang Ukraine, minarapat pa rin ni President Volodymyr Zelensky na bumisita sa ating bansa dahil ganito raw niya pinahahalagahan ang boses ng Pilipinas at ng buong rehiyon sa usaping pangkapayapaan at kalayaan. Minabuti rin niyang pumunta rito para personal na imbitahan si Pangulong Bongbong Marcos sa nalalapit na Peace Summit ng Ukraine na gaganapin sa Switzerland ngayong June 15. It was very important directly to invite the President, directly to speak with him about the details what's going on the battlefield, what Russia brought with this war to our land, all this crisis. And of course, for us it's very important not to give Russia possibility to influence on Asia. We are preparing our steps to peace. And of course, for us, it's very important that Philippines really support our territorial integrity and sovereignty. Now we are starting our peace summit and we are trying to unite all the countries to give
strong message from all the world to Russia, stop the war. Kamakailan lang sa dinaluhang Shangri-La Dialogue sa Singapore, nagpahayag si President Zelensky ng kanyang pagkabahala sa tila pagpipigil ng Russia at China sa ibang mga bansa na dumalo sa naturang summit. You said Russia and China are trying to undermine your peace summit in Switzerland this month. Do you think Russia and China are afraid that the summit would become such a huge success that it could undermine their global influence, and how so? Yes, because it's a pity that China joined it to Russia and now helps them to push the leaders not participate in the peace summit. We've been in shock, really, because we count on all the world. We are open to every country except an enemy, of course, except Russia. And but I think this is a surprise for Russia and their allies that for today we have the confirmation from 107 countries, and this is huge result. I think that Russia counted that nobody will attend the summit and nobody will participate us, but you see that really mostly the world on the side of peace. Maihahalin tulad nga raw niya sa kanyang bansa ang nangyayari ngayon sa Pilipinas sa gitna ng panghaharas naman ng China sa mga barko natin sa West Philippine Sea. And that's why we have to hold the situation, and we have to be together with very strong and clean position that nobody can occupy your territory. Nobody. I think that there are a lot of similar things and a lot of challenges. That's why we spoke with the president that now we need unity, because if Ukraine fallen down, if Russia will occupy us totally, this war, we will see this war in other continents. And it can be in your direction, in your region. And it's a big tragedy. A lot of casualties. If we will stay strong, it means that it will give very important signal to other countries, not to try, even to think how to occupy it, other independent countries. So tama lang po ang ginawa po dito ni Zelensky, mga kababayan, no, na talagang magkaroon siya mag-host dito ng peace summit na nagaganapin po doon sa Switzerland this coming June 15, at saka dapat po talaga magka-peace na lahat. Pero siyempre sabi niya, 'di ba, hindi po imbitado yung mga enemy, yung Russia, at saka posibilidad po yung kabilang kampo, mga kababayan, hindi po imbitado yung China. At saka dito sabi niya, kumpirmado po na 107 countries ang nagkumpirma na dadalo doon po sa gagawin nila na peace summit, mga kababayan. Ngayon pag-uusapan na po natin itong si Hitad. Kasi nga ang kanyang alipores, yung Facebook account po ng The Maharlikans, ako yata yon, Maharlikans ako, basta mga alipores ni Hitad, mga kababayan. Merong ibinigay sa kanila na information. Ito pong si Peebles Talakira, mga kababayan. Di ba kilala naman natin si Peebles? Siya yung nagbigay po ng idea doon po sa mga alipores po ni Hitad na ito daw video na pinakita po ni Mima Alicia, mga kababayan. Ang nasa video daw ay yung 80s na bomba queen na si Myra Manibog, mga kababayan. Kilala ba natin si Myra Manibog? Siyempre, yung bomba queen po sa 8-year 80s. At saka kung maalala ho natin, di ba si Julius Babaw, na interview niya, I think how many months ago, mga kababayan, itong si Myra Manibog, naalala ba natin? Pero si Myra nga pala, mga kababayan, ngayon nanawagan siya, humingi siya dito ng tulong kasi nga nasa hospital ngayon ito pong si Myra Manibog. So siya po yung na-confine, mga kababayan. Ayon po ito sa balita po, sabi dito, dating si star na si Myra Manibog na nawagan ng tulong pinansyal matapos isugod sa hospital. Yun po ay after, I think ito po ay after yata, mga kababayan, na na-interview ito ni Julius Babaw. So nakita ko rin po sa picture na post rin po ito ni Julius Babaw, mga kababayan, nandun sila sa hospital. Kinausap nila ito pong si Myra Manibog. Okay, so babalikan natin. Claim nila, yung pong video na ipinakita po ni Mima Alicia, si Myra Manibog, na, mga kababayan, kamukha daw, kamukhang-kamukha. Hindi ba sila nag-iisip ng maggunggong na to? Mga bubo talaga eh. Kung ito pong si Myra Manibog, siya po yung bomba queen sa 6 stars sa year 80s, mga kababayan. Meron na bang cellphone sa panahon po ng 80s?
Di ba? Kitang-kita nyo yung video po. Sino ba nakita nga pala sa video Makabayan na ipinakita po ni Mima Alicia? Actually, nakita ko Makabayan. Yes, nakita ko yan. Pinunod ho yan sa ating kaibigan po na vlogger. Nakita ko, talagang si hitad talaga eh. Pero yan po ipinakita ni Mike Cervera sa kanyang second na channel Makabayan, yung Anino TV. Sino bang nakita? Di ba? Pinakita po ni Mike Cervera sa Anino TV. Kaya lang, siyempre, bawal ho yan sa YouTube Makabayan, bawal ho yung mga ganyan na mga mayroong mga skandal, papakita ng mga mga jugdugan po na video. Ang kanyang account, tinanggal ho yun, talagang tinanggal po, dinilet po yun ni YouTube. Hanggang pati rin po ang account ni Mike Cervera, yung Anino TV Makabayan, dinanggal rin po, I think restrict ba or talagang dinanggal talaga ni YouTube. Bawal kasi yan. Ang gusto kasi ng mga alipols po ni Hitad at saka yung mga vlogger mga gonggong ng kabilang kampo Makabayan, gusto nila na ipa-play daw ng mga PBM vlogger ang video ni Hitad. Mga gonggong, ginawa pa tayong tanga na bawal ho yan Makabayan. Talagang madadali po ang ating YouTube channel niyan kasi bawal ho yan sa YouTube ng ganyan. Ngayon, itong mga gunggong na to, gusto na i-claim na ito daw si Myra Manibog. Ngayon, ipapakita ko sa inyo Makabayan yung vlog po ni Mima Alicia. For more details, let's watch this. So ito guys, gusto ko lang tanungin, Maharlika, magkano yung binayad mo dito sa mga vloggers na to? Kasi guys, ganito yung nangyari. Yung pinakita kong Segis video ni Maharlika na kung saan kinakadyot nga siya guys ng isang DDS vlogger na kumalat nga ngayon sa Facebook. Ang sinasabi nila, hindi daw yun si Maharlika. Bagkus isa daw po yung artista na ang pangalan ay si Myra Manibog. Hindi daw po yun guys si Maharlika, bagkus si Myra Manibog daw po yun guys, yung isang pabomba artist noong taong 80s. Baka na ngayon ang chat kayo, wala pang cellphone noong 80s. Yung pinakita ko sa video, halatang binibidyohan siya habang kinakadyot siya. Pabidyo-bidyo pa kasi habang naglalabing-labing. Ngayon na kumalat, denial kayo. Anong tingin nyo sa akin, bulag? Tingnan nyo guys yung picture ni Myra Manibog. Yan si Myra Manibog. Sobrang layo dito sa picture ni Maharlika. Tangina nyo, ginagawa nyo pa akong bobo eh, no? Ginagawa nyo akong tanga-tanga, ginagawa nyo akong sinungaling. Ang tanong, magkano? Magkano ang binayad sa inyo? Ng poon ninyo, ng patron ninyo para i-deny itong kanyang katakot-takot at kalaswa-laswang nakakadiring video. Ginagawa nila akong sinungaling guys eh. Tingnan nyo yung mukha ng babae. Ito yung tinutukoy nila na nandoon daw po guys sa pakadyot video. Ito yung tinutukoy nila. Sa tingin nyo, may maniniwala sa inyo na si Myra Manibog yun? Eh kitang-kita naman dito, yan o. Kitang-kita naman dito, hindi naman yan si Myra Manibog. Utak nyo may mga ubo, gagawin nyo pa akong sinungaling? At saka, ilang araw na ang nakalipas, ngayon lang kayo nagsalita. So meaning, nag-isip pa kayo ng pang-debunk nyo sa akin? Naghanap kayo ng mga artistang tulog na, ng mga artistang nananahimik na para lang i-debunk itong pinakalat natin. Ay malay ko ba na sinend sa akin yung video? Kahit nga din ako guys, actually nananahimik ako kasi yung balak na itanong ko lang doon kay Yuna sa nag-email sa akin na pinatay niya yung asawa niya, positibo sa methamphetamine, di ba? Positive din sa HIV, shoplifter itong si Maharlika. Ang tinatanong ko lang naman doon kay Yuna kung bakit ako nag-email ulit is that ano pa ba yung mga nalalaman mong sekreto ni Maharlika? Tapos, ang sinend sa akin yung video. Hindi ko din to ina-expect, guys. Hindi ko sa kino-confirm na lang na si Maharlika to. Pero, kitang-kita naman, hindi naman tayo bobo eh. Hindi naman tayo tanga, guys. Kitang-kita nyo naman, oh. Iba yung difference ni Myra Deputa dito kay Maharlika. Iba. Utang inang to, ginagawa nyo akong gago eh. Anong kala nyo sa akin bulag? Anong kala nyo sa akin tanga? Mas kapanipaniwala pa kung sabihan nyo, hindi yung video AI. Pwede nyo sabihin ganun eh. Mas kapanipaniwala pa, hindi yung video na pinalabas ni Mima AI. Pero kung ginawa nyo, dininay nyo.
So, ibig sabihin, totoo nga. Kasi totoo naman talaga. Guys, actually, bisitahin nyo yung channel, second channel ni Mike Cervera. Doon nyo makikita yung video sa Anino TV. Hindi ko lang sure kung nasuspend ba yan ngayon or terminated. Pero sa pagkakalam ko, pinlay ni Mike Cervera yung video sa channel niya, sa second channel niya na Anino. Hindi ko lang ulit makita kasi hindi ko alam kung nasuspend ba yun or hindi. Pero sa pagkakaalam ko, yung video na yun ay nawala daw. Pero i-try nyo pa din na i-search yung Anino TV, baka sakaling makita ninyo ulit doon. And tingnan nyo kung nagsisinungaling nga ba ako. Never akong nagsinungaling sa mga content ko. May credibility akong tao. May paninindigan ako. Papanindigan ko tong mga sinasabi ko sa inyo na hindi si Myra Manibog yung nasa video, bagkos si Claire Eden Contreras na kinakadyot ng isang DDS na vlogger na si baka ma-mention ko pa yung pangalan, pamilyadong tao pa naman. 'Di ba? So kino-confirm nyo nga na nangyari. Yan kasi pakadyot-gadyot, pa-video-video pa. Ngayon na kumalat, denial kayo. Ano yung sabi niya sa post? Basahin nga natin. Si Myra yun, tingnan nyo, solid maharlikan ako. Fanatiko eh. Ano yung na-expect natin dyan? Alangan naman kumampi sa atin yan. Hindi ko hinihiling na kampihan nyo ako. Ang hinihiling ko lang, pakinggan nyo ako kasi itong si Maharlika, ang daming sinasabi na si First Lady may sex video. Si President Marcos may pulboronic video. Baka nang inang shit ka, naunahan pa nga kitang maglabas ng video eh. Ano sabi dito sa post? Si Myra yun, not Maharlika. O ayan, para sa kalaman ng lahat, lalo sa mga nagpapakalat ng sexy video, daw di umano, ni Palangga Maharlika. Ayan ang tao na nasa video. Diniin niya talaga guys na yung tao sa video ay si Myra. Ang layo-layo naman ni Myra dito sa, sa tingin nyo si Myra Manibog yan. Kung pang tutuktukan ko yung mga alintarakan ninyong mga deputa kayo, ang tatarantado ginawa nyo pa akong fake news. Okay, so ngayon makakabahan, before tayo mag-jump po sa ating next topic, share more natin. Nandyan po si Ma'am Shane Sibal, hi to Joseph Magalion, Rolly Di Maunahan, Nonoy Florin Hills, Rales Carlinga, hi to Paterno Bendana, nandyan po si Trexie Villa, Rose Guevara, i-share natin si Brian Baltasar, Aspernito, nandyan po si Chet Salavet, Jelen Quezon, Mila Valdez, Raymond Neron, Erwin Sinurin, nandiyan po si Jopay Caligua Quito, Dadoy Maranan, F. Warairi, nandiyan po si Rando Olay Diaz Abagpawa, Joby Montero, and Sita Agustin. Okay, so makaaban ko, alam niyo ba na si Harry Roque nagpapakalat ngayon ng mga kabulustugan? Well, noon pa man talaga Sir Arban talaga. Noon pa talaga, napakalan talaga itong kabulustugan at kapik newsan, ito pong si Harry Roque. Kasi nga mga kabayan, ito nakakatawa kasi ginamit niya ang feng shui ngayon. Sino man nakita po sa video ni Harry Roque Makabayan, sabi daw ng feng shui Makabayan, matagal na daw mawala, malapit na daw mawala itong si PBBM. Tingnan nyo, kahit sino po makarinig niya Makabayan ng mga Makamarcos, talagang uusok po ang tenga, ang dalanggan. Diba? Uusok talaga gonggong dahil lang sa feng shui Makabayan. Well, siya nga pala, hindi ko inaano yun, yung sa Chinese na mga tradisyon tungkol ito sa feng shui Makabayan, hindi po. Nakafocus lang po tayo ito kay Roque. Kasi alam po natin Makabayan na marami rin po tayong mga kababayan na siyempre naniniwala rin po sa feng shui. Lalo na sa mga Chinese community, di ba? Ngayon, nakita ko ito ni Mike Abe Makabayan. Talagang pinulbos ni Mike Abe itong si Harry Roque. For more details, let's watch this. Ngayon, mula nung pumutok ang SAD, Sara Alestian, natahimik. Parang nakakabingi ang katahimikan. Nung naglunsad ng MUD, Marcos Alestian, nung isang linggo sa isang hotel dito sa Quezon City. Kasi nga, nasupalpal sila, MUD to SAD. Nasupalpal yung MUD ng SAD. At ang matinding supalpal dyan ay yung original at karapat-dapat na MUD. At ramdam at sinasabi ng tao, mamamayan, sawa na sa Duterte.
mamamayan ayaw na sa Duterte. Yun ang mad na humarang doon sa mad na ginawa ng mga 20 yata o 30 tao na nag-rally daw yata yun. Ewan ko kung nag-rally o press conference. Ayun po yun. Isang issue pa. Naku, talaga naman. Wala na. Talagang aburido na Panic talaga kumbaga sa wala na silang makuhang materialis or issue na magamit. Alam ba ninyo ngayon, pasintabi na. Hindi naman lahat. Ako, paminsan-minsan naniniwala rin, pero hindi lahat. Pasintabi na sa Chinese community, Filipino-Chinese, yung kababayan natin mga Pilipino at mga kababayan nating naniniwala sa Feng Shui. Di ba? Yan ang isa lang Chinese group, di ba? Feng Shui, ang aswerte sa bahay, sa business, sa pagpapagawa ng kung ano mga establishment, mga pinagastusan yan, may bayad, yung iba voluntary lang. Alam ba ninyo, may nag-forward sa akin ng video pero ayaw ko na iparinig sa inyo, hindi ko hilig mangopya ng video, basta ikukwento ko lang sa inyo. Si Harry Roque pala, yan na ngayon ang sinasabi. Base daw sa Feng Shui, malapit nang mawala si Pangulong Marcos. Buang talaga itong abogado. Paano ba naging abogado ito? Di ba dapat pag abogado ka, nakakonsentrate ka sa yung mataas na level, professional na level, mataas na antas ang argumento dahil abogado. Nagpapakilala pa yung international lawyer. Pero Feng Shui ang dahilan niya para daw mawala si Marcos. Ano yun? Hula. Yung elected president, huhulaan lang, mawawala na. Ipupungsoy mo lang, mapapalitan na. Ang babaw, di ba? Yan ang pagpapatunay ng kababawan, kawalan ng argumento, kawalan ng issue. Parang ang tingin ko rito, para si Harry Roque, para siyang pangkaraniwan tao na lang, parang hindi abogado Parang gumagaya na dun sa mga Duterte pro-Chinese na vlogger. Contempt lang para lang for views only. Isipin mo, sabi niya international lawyer, dating cabinet secretary. Ang kanya sinasabi dahil sa Feng Shui daw, hula, mawawala na si presidente. Wow! Parang destabilization ang dating, Kaya pala ito ang dating ng mga paliwanag, parang pro-China, naniniwala pala sa Feng Shui, Sabagay, ako naniniwala rin minsan. Lahat naman tayo, may respeto ko. Hindi ko nilalahat, nire-respeto natin ang mga tao, mga Pilipino, hindi man Chinese national, naniwala sa Feng Shui. Pero, ang isang elected president, hindi nakukuha sa ganun. Hula, panaginip, gano'n, hindi pwede yun. Pag elected. Hanggat malakas ang katawan, hanggat ginagawa ang tama, tuloy-tuloy yan, hanggat sa matapos ang term. Ibig sabihin, kahit maganda ang ginagawa, tama ang tingin ng taong bayan sa ginagawa ng Pangulo dahil sa Feng Shui, mawawala siya, kalokohan. Napakababaw na argumento, napakababaw na issue. Kung ito'y nanggaling sa isang pangkaraniwang vendors, driver, or magtataho, maintindihan ko pa, yun ang level Maaring ganon. Maaring yun ang abot ng kanilang intindi, pasintabi na po. Pero kung galing sa isang lawyer, isang cabinet secretary dati, ganyan ang garbage idea, garbage propaganda, garbage arguments. Yan po yung aking tingin dyan. Okay? Kayo, ano ang inyong masasabi doon? O baka nagpapapansin lang. Akala niya, habang ginagawa niya, isisikat siya at pag tumakbo sa eleksyon sa Mayo, kung tatakbo pa, wala nang kasama, lagi naman talo yan, hindi naman nanalo. So, tingnan natin kung mananalo pa. Kung yung kanyang style na yan, kapupulutan ng idea. Kung makakakumbisi siya ng mga botante sa ganyang klaseng argumento, palagay ko nahirap. Ako, sa tagal ko na sa political issue, at political blogger, at political media. Ang dating nga natin minsan, pasintabi na, hindi naman nagyayabang, para tayo ay media analyst na rin. Parang political analyst na rin tayo sa nangyayari. Hindi yan ang tulay para mahalal sa national position ng mga ganyang klaseng idea at argumento. Pasintabi na Harry Roque. Pababaw ka ng pababaw pero buhay mo yan, bahala ka. Pero dahil personality ka sa politika, sa social media, kaya napapag-usapan ka. Pero mali. Hindi yan pakikinabangan. Hindi yan nakakagatin. At hindi maniniwala ang tao dahil sa Feng Shui, sinasabi na sa Feng Shui mawawala na ang ating Pangulo. Hindi. Matatapos ni Pangulong Marcos ang kanyang term sa 2028. Gusto nga ng ibang Pilipino magtuloy-tuloy na raw Huwag na raw mapalitan Pero siyempre, hindi naman pwede yun. Dahil sa ilalim ng ating saligang batas hanggang 2028 lang siya. Pero ibang issue na yan. Okay? Ako po ay naniniwala makabayan na matatapos po ni PBBM ang kanyang termino hanggang 2028. Ako po ay naniniwala. Bakit?
Dito pa nga lang sa latest po na survey mga kababayan, nakita po natin sa latest survey na kahit anong gawin po ng grupo po nila ni Digong, mga alipors po ni Digong, mga paninira, nagkaroon po dito ng mga rally, na Osog rally, yung MAD nila na rally, at saka meron pang rally sila nangyari doon yata sa mga kababayan sa beach yata yun, if I'm not mistaken, sa Dolomite Beach. Nakita man natin, meron silang ginawang rally doon sa Dolomite Beach mga kababayan. Hindi pa rin po umepekto ang kanilang mga paninira. Bagkus, mas lalong tumaas ang rating po ni PBBM kasi nagpalabas na po ng survey rating sa month po of May mga kababayan. Dito sa month of May ang survey firm po na Tangeray. So dito po sa latest survey, this is May 22 to 2024, ang trust rating ni PBBM from April 2024, 55%. Tumaas po ng 1% mga kababayan sa month of May. Ang satisfaction rating, tumaas po ng 1% which is before April 42%, naging 43% na po mga kababayan. Ngayon, kay BP Sara, ang kanyang trust rating at saka kanyang satisfaction rating, consistent po, bumaba na makabayan. Diba kung last po na rating na survey ng Tangeray, ng Post Asia, asa yung isa makabayan? Diba bumaba rin po ang survey ni BP Sara? Ngayon, consistent, bumaba rin po makabayan. So talagang pababa na ng pababa ang survey rating po ni BP Sara. Bakit? Kasi marami na pong nagising, marami na po itong makabayan talagang nagalit ngayon sa mga Duterte kasi nga sa mga pinagagawa ngayon ni Digong, pinagawa dito ngayon ni Baste Duterte. So ang naapektuhan ito makabayan, talagang maapektuhan po dahil po sa mga ginagawa po ng mga vlogger po ni BP Sara. Si BP Sara po ang naapektuhan makabayan at lalo na ang kanyang performance bilang isang DepEd Secretary, walang kwenta, incompetent makabayan. Kaya marami ng tao ngayon ang nagising, bumaba na po ang trust rating at saka yung satisfaction rating po ni BP Sara. At meron ipapakita sa inyo makabayan. Kasi nga may nag-viral ngayon na picture po ni BP Sara na meron siyang bandage dito sa may liigan. Sabi niya doon parang nakalunok daw na nakalunok yata ng confidential funds baka nalunok yung confidential funds makabayan, baka siguro bumara dito kaya nagka-problema dito. Ano kang nangyari? Kasi hindi ko sure kung nangyari dito kay BP Sara, na hospital ba or anong nangyari. Basta yan lang po ang pisyon na yan ang kumalat ngayon makabayan. Merong bandis ito. Ano kang nangyari? Baka nakarma. So anyways mga kababayan ko, dito na, ipakita ko na sa inyo yung issue po dito po sa DOH na yung budget po ng DOH which is 47.6 billion pesos ipinalipat po ni Digong doon po sa DBM mga kababayan. But for that, iset muna natin. Nandyan po si Haitsu Regen, Jeriel and Jemboy ng Cebu City. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa Cavite. Haitsu Jerry Mojica from Sacramento. Nandyan po si Carding de la Cruz. I-greet natin ng belated happy 56th birthday kay Vincent Dalida na nandyan sa Philippine Island Restaurant, New Jersey, USA. Greetings from Romeo Alensonorin. Nandyan po si Jess TV, Jess Tobtob from Calamba, Laguna. I-shoutout natin si Erexon Tesmo Blanc from Kuwait. Shoutout sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. And hi sa lahat ng mga membro ng INC or Iglesia ni Cristo. Okay. So mga kababayan, unahin mo natin po yung balita para meron tayong idea. For more details, let's watch this. Pinagpaliwanag ng House Appropriations Committee ang mga dating opisyal ng Health Department kung paano nila ginamit ang pondo ng ahensya. Sa pagdinig, inamin ni dating Health Secretary Francisco Duque III na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos noong pandemic na ilipat ng DOH sa PSDBM ang pondo para sa pagbili ng iba't ibang supplies. Yan ang ulat ni Melales Moras. Sek, pasensya na po magkaibigan tayo. Huwag nyo kaming paikot-ikutin kasi paikot-ikot po Napakasimple ng tanong. It can be answerable by the name of the person or the name of the committee or kung ikaw naman ang nag-utos, walang problema. Nagharap-harap ang mga dati at kasalukuyang kalihim ng Department of Health sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Appropriations patungkol sa budget utilization ng ahensya sa mga nakalipas na taon at kanilang naging pagtugon sa nagdaang pandemic. Sa simula pa lang ng talakayan, agad nang dumipensa si dating Health Secretary Francisco Duque III patungkol sa kinaharap niyang graft charges ukol sa umunoy irregular fund transfer noon ng DOH sa PSDBM para sa pagbili ng iba't ibang supplies.
Given the severity of the public health emergency, we at the IATF and NTF deemed it best to rely on the expertise of the PSDBM and its network of suppliers for sourcing of the much-needed PPEs along with other essential goods and services for emergency response. We would not have stood a fighting chance without the first tranches of PPEs, which was a lifeline for our health workers. Git ng mga kongresista, mahalagang malinaw ang mga detalye nito, lalo pa kung kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Kaya't binusisi ng ilang mambabatas kung sino ang nag-utos kay Duque na gawin ang lipatan ng pondo. Sinasabi din po sa atin ni Secretary Duque, Madam Chair, sa utos po ni dating Presidente Duterte ay nagkaroon ng ganito, na transfer itong 47.6 billion. Tama po ba? Please say yes or no. Publicly, this was made by the President in our meetings in weekly meet or talk to the people. Giit ng dating kalihim, bagamat may kautusan ukol dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sakop din naman ng kanyang kapangyarihan ang pagdedesisyon at pagbibigay ng direktiba, kaya't para sa kanya, wala naman siyang ginawang paglabag. Sinagot na rin daw ni Duque ang inilabas na kautusan ng ombudsman. At tungkol po sa ombudsman case, ako po ay inatasan na mag-submit ng motion for reconsideration, and I'm just waiting, Madam Chairperson, Your Honors, for the action of the ombudsman on my MR. So everything, my legal team has already submitted all the documents to support and counter the baseless allegations that were filed against my person. Humarap din sa pagdinig ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng PhilHealth. Isa sa mga idinikdik sa kanila ng mga mambabatas ay ang sobrang mahal na testing noong taong 2020, kahit sa ibang bansa, mas mura naman ito. Tugon naman ng ahensya, mataas ang presyo nito sa simula dahil sa kakulangan ng supply, pero kalaunan, bumaba rin naman ito. As of April 14, 2020, the price was 8,150 pesos. And then on June 25, 2020, the price was brought down to 3,409 pesos. And then on November 30, 2021, the price was brought down to 2,800 pesos. And then on May 26, 2021, the price was further reduced to 2,287 pesos. And then on November 30, 2021, the price was 2,450 pesos. Inaasahang ipagpapatuloy ang pagdinig sa susunod na linggo. Dito natin makikita, makaabayan, kung isipin natin yung sinabi lagi ni Digong noon na galit siya sa mga korap, lagi niya tinatakot po yung mga ensya na dapat hindi mangurap. Pero dito po sa issue, makaabayan, sa pagkanta dito ni Francisco Duque, klarong-klaro na at saka unti-unti nang lumiliwanag, makaabayan, na yung corruption sa panahon po ni Digong talagang talamako yun. Parang naging legal po yung pangurap, makaabayan, ni Digong. Diba? Tas diba marami tong narinig nung panahon na yon na sa mga balita pa lang, marami kasi nagtatanong, diba yung mga oposisyon, yung mga dilawan, yung mga pinklawan, lagi nagrereklamo, kaabayan, kung bakit mahal daw yung presyo ng, for example, yung sa face shield, yung sa ginagamit po sa pang-ilong, pang-testing, makaabayan, diba mahal na mahal daw. Alam nyo, sa totoo lang, talagang sa noon kasi parang medyo hindi ko pumabor doon po sa kabilang kampo sa mga oposisyon, yung mga dilawan, makaabayan, kasi nga parang naging kontra natin noon yung mga pinklawan, yung mga dilawan. 'Di ba? Pasisya talaga Talagang hindi ko sumaniniwala doon kasi nga na brainwash talaga si Sir Ivan dito po sa style po ni Digong. Na kung saan magmura ka agad, tinatakot niya yung mga tao, tinatakot niya sa pamagitan po pagmumura, 'di ba? So kami po ay nadala. Pasensya talaga po sa mga dilawan. Ngayon, unti-unti nang lumalabas ang mga aligasyon noon ng mga pinklawan kung saan nagkatotoo na, makaabayan. Di ba napansin ba natin, unti-unti na nagkatotoo yung mga aligasyon noon ng mga dilawan? So dito po sa pagkanta, sa pag-amin po ni Duque,
ito dapat ipapatawag po itong si Digong Makabayan. Dapat siya ang tatanungin dito kasi siya po ang nagmando na yung budget po ng DOH na worth 47.6 billion pesos inilipat doon sa DBM. Bakit? Para wala pong bidding na mangyayari, Makabayan. At saka doon po sa nagmahal daw yung budget. Meron kasi nag-overpricing Kapag overpricing, Makabayan, dyan na mangyayari ang korupsyon. Okay? So ipakita ko sa inyo yung vlog po ni Atty. Claire. Dito dinikdik niya itong si Digong Makabayan. For more details, let's watch this. Partner, di ba maliban dyan, may naging issue ang DOH na yung ibang mga frontliners hindi nabibigyan ng sapat na benepisyo. At saka ang tagal talagang nag-ano pa iba habang naka-duty sila, Atty. Claire, during their break time. Lumalabas sila. Diba? Tapos diba parang nagpo-protesta sila kasi yung supposed to be na naibibigay sa kanila. Wala. Tapos 162 million sinayang. Parang lumipad lang sa hangin, no? Yes. Atty. Claire, no? Nakakagigil. Tapos actually, partner, talagang questionable kung bakit pinadaan pa ng DOH. Ito kasi yung rule, partner. Pag ganyan na hindi commonly used thing. Kasi ano bang common sa office? Papel. Palaging, yung talagang kailangan palaging ginagamit. Ballpen. Kumbaga, pwede ka lang kumuha doon sa PSDBM. Kasi common siya nagagamit. Nagagamit lagi. Diba? Parang hindi mo na kailangan magpa-bidding. Mga gano'n kasi common. Commonly used, yes, attorney. Pero yung face mask at face shield, kasi kinomon nila yung face mask Which is okay parang naman din. pinadeclare nila na yung face mask is common. Pero okay naman din, Atty. Claire. Dahil that question time. pa yun. Kasi sila nag-declare Oo. Pero yung face shield, hindi yun. siya common. Pero ang daming face shield na napa-overprice. Yan ngayon. Ano pa ang nakita sa hearing noon, partner? Ang sabi, bakit yung price ng Pharmally di umano para magbenta sa ibang ahensya or ibang institution, private yata yun, mas mura as compared do sa presyo na ibinigay nyo sa gobyerno. Yun ang naging tanong. Ang laki ng diferensya. Bakit sa gobyerno mahal? Bakit dito sa iba mura? Diba? So doon pa lang mag-iisip ka ni. Magpapatanong ka talaga. So, ngayon lumabas, ito ang nagpasalin talaga, ang nagpalipat ng pondo, si Pangulong Duterte. Yan na ngayon. Diba? Ang ano. Samantalang, sabi nila, kayo dyan sa DOH, kayo ang nakakaalam kung ano ang dapat na bilhin. Bakit nyo ipapasok sa PSDBM na hindi sila yung eksperto dyan? Yung mga PPE, yung mga face shield, di ba? Tapos sabi nga nila, di ba, parang kinwestiyon pa, bakit kailangan bumili ng face shield? Sabi, di ba? Bakit kailangan i-mandatory yung face shield? Sa ibang bansa, face mask is enough. Sa ibang bansa nga, face mask lang, attorney, okay na. Di ba? Pero lahat tayo, kailangan mag-face shield. May face mask ka na, may face shield ka pa. Hindi ka na makahinga. So, hindi natin alam bakit kinailangan ng face shield para ba to give way to the plan. So, hindi natin alam. Pero yun, pumasok yun at hindi yun common. Nagamit para ipasa mo pa sa PSDBM. Wala naman tayong magawa that time dahil na-required no? Na mag-face shield tayo At wala rin tayong magawa sa lahat ng inuutos ni Pangulong Duterte noon. Ano yan sa gobyerno yun, partner. So ngayon, di ba, imagine mo, lumalabas sa news na itong si Michael Yang nakakuha ng negosasyon through Pharmally ng worth na 10 billion worth. Grabe, no? Laki. Of pandemic contracts. Laki, 10 billion pesos. Diba? So, ang dami-dami kasing mga question dati. Pero diba, ang ginagawa ni dating Pangulong Duterte, parang nagagalit siya. Ganun siya ang reaction niya. Senator Gordon. Tsaka personal na nga, diba? Yung mga atake. At sabi niya, ikakampanya ko na hindi ka iboto. Ano nangyari? Hindi ka nanalo. Siyempre naman, partner. Yan ang sila sabi natin, attorney. Dahil
napakalakas talaga ni. Oo, iba yung ano niya, karisma niya. Ni Duterte. Oo, pag sino yung kanyang in-endorse attorney, may datingan talaga. Saka, parang wala namang binanggit dati si DOH, tahimik siya. Ay, kung kanino galit, kung paano nailipat yung... Hindi nga natin naririnig, attorney, yung di ba, boses ni Secretary Duque that time. Bakit ngayon, partner, kumakanta na siya? Nagkakalabasan na. Ano kaya ang naging dahilan ni Secretary Duque? Ayan na. At may mga pagkanta kayubi, na bakit siya. nga ba? Bakit hindi na sila takot? Okay, ito minsan i-analyze natin. Sa grupo nila ngayon, partner sa PDP, na walang laban. Kasi wala na yung laban PDP, marami nang tumitiwalag. Pati yung dating Pangulo na si Congressman Alvarez, hindi pantalo yun Jose Alvarez, umalis na Yun lang. Sino pumalit, partner? Di si Idol. Robin! Robin Hood, okay. Oo, ang naging kala ko presidente sinong idol ngayon. Yun, attorney. Yun. Ayun. Grabe, no? Talaga naman. So, yun yun, di ba? Para bang, mga kayubi, kung i-analyze natin, syempre, marami pa rin Duterte supporters. Pero, nakikita nyo ba kung medyo humihina na si Pangulong Duterte, yung ibang supporters? Kaya yung ibang mga tao, nawawala yung, ayoko sabing fear, pero para bang mas nagiging free sila to talk against him ngayon. or about him. Diba? Na, siya yan utos yan siyempre naman, kung aakuin naman to ni DOH Secretary at talaga naman si Pangulong Duterte yung nag-utos, alam ka naman ilagay niya yung sarili niya sa alanganin. Kung ito ang lumalabas, partner, na may kinalaman talaga si Pangulong Duterte sa pondo na ito na bilyones, partner. Tama! Tama si Senator Gordon na dapat isama. Pero ang tanong natin, bakit hindi siya sinama ni Ombudsman Martires? Yun ang tanong doon, Attorney Claire. Close ba sila? Or hindi pa to nagkaroon ng revelation? Ngayon pa lang. Kung ngayon na may revelation, paano ang susunod? Can a case be filed against him, against Pangulong Duterte former in relation president to this? Kasi kumanta si former secretary. Lumalabas ang nagpaano po niyan ito kasi yung ginawa ni Secretary Duque. Si Pangulong Duterte po nagpalipat. Siyempre pag pinalipat, wala ka na, di ba? Wala ka na alam dun Nilipat na yun Ang gagana na dun yung kung ano yung rules ng PSDBM. Di ba? So kahit sabihin mo na wala kayong, dapat may MOA kayo. Pero sinuway yun Sinuway. Bakit? May basbas ni Pangulong Duterte. Di ba? So ano ngayon? Di ba sabi nga natin, sacrificial lamb ba? Si dating secretary. Si Duque. So ngayon, na nalaman natin na ganito. Di pa ito na-account mabuti, partner, Grabe, Kailangan na ba sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte? Naglalabasan ngayon, Attorney Claire. Kasi syempre pag nasa posisyon naman, partner, mahirap naman talaga. Anytime, very quiet naman talaga din kasi yung mga usapin na yan. Saka mamumura ka pagka ikaw may masarap kang biko at kutsinta. Diba? Nako. Yun. Ano pa kaya ang mga susunod, Attorney Claire, sa dating administrasyon? Ano kaya ang susunod? Meron pa rin pong korupsyon. Na malalaman sa previous administration. Grabing korupsyon, di kong magkaabay, Naglabasan na. Anyways, i-shoutout po natin si Nida Wibrech. Nandiyan po si Ami Merwa. Hi to John Merblog. Angelita Holsanger. Si Desi Villaros from Florida. Hi to Ashin. Nandiyan po si Nesty Mar Laksao Maniklang. Othilo Lim Diesto. Hi to Shimizu LV. Beth Modisto. Nandiyan po si Gemma Sampilo Camarines. I-shoutout po natin si Alicia Lig. Rosalie Cartera, Rolando Olay Diaz Agpawa, Helen Martinez, Ruben Basinga Salindong, and hi to Danilo Hidalgo. Okay, so any comments, suggestions, or reactions sa ating mga topics ng araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so anyways,
Yan po ang ating mga nakab na balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ako perpekto. Ako ay isang makasalanan. Minsan, nakakalimutan kong magdasal. Minsan, nakakalimutan kong magpasalamat sa iyo. Minsan, umiinit ang ulo ko. Alam kong nakikita mo ang bawat maliit na bagay na ginagawa ko. Pero salamat po dahil binibigyan mo ako ng panibagong araw para magsimula. Panginoon ko, huwag mo akong iwan. Pakiusap, ikaw ang lahat sa akin. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Tulong-tulong